Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pinoy sa Saudi Arabia binitay ng walang abiso sa embahada at pamilya. Kaso ng death penalty nasa siyam pa. DTI nagpaalala hinggil sa online shopping scam ngayong Kapaskuhan. Harapang debate, posibleng muling idaos bago ang halalan. PBBM ipinag-utos ang agarang pagpapauwi ng mga Pilipino sa Lebanon. Opisyal ng KOJC, inamin ang modus na pamemeke ng kasal sa mga KOJC members. DOH at DepEd inulunsad ang bakuna eskwela. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Isang malungkot na balita, isang Pinoy ang nahatula ng parusang kamatayan sa Saudi Arabia dahil sa pangingikil sa isang Saudi national na nag-ugat sa hindi pagkakaunawaan sa pananalapi. Bago pa man ito mangyari, nagpadala ang pamahalaan ng Pilipinas ng apela at alok na blood money sa mga kaanak ng Saudi national na nasawi, ngunit makailang ulit na tumanggi. Sumulat rin si Pangulong Bongbong Marcos ng liham kay Saudi Arabia King Salman bin Abdulaziz Al Saud sa paghahangad na iligtas ang buhay ng Pilipino. Gayunpaman, isinagawa ng gobyerno ng Saudi ang pagbitay at kinumpirma na mayroong naganap na execution ng walang paunang abiso sa embahada o maging sa pamilya ng Pinoy alinsunod sa kanilang local procedures. Sa tala, may 9 na death penalty pa ang tinututukan ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh sa kasalukuyan. 74 na araw na lang, Pasko na. At dahil papalapit na ang Kapaskuhan, ay nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI sa publiko na magdoble ingat laban sa online shopping scam. Kung paano yan iwasan, ating alamin kay Daniza Lopez. Sa pagdating ng buwan ng Pasko ay siya ring paglaganap ng mga shopping scams sa online. Kaya't paalala ng Department of Trade and Industry o DTI Philippines maging mapanuri at makilatis na mamimili. Base sa Asia Scam Report noong Nobyembre taong 2023, ang Pilipinas ang mayroong pinakamataas na porsyento ng online shopping scam rate, kung saan pumangalawa rito ang China at sinundan ng Indonesia. Halos magkalapit naman ang bansang Thailand at Singapore sa datos. Payo ng DTI para maiwasan na maging biktima nito ngayong Kapaskuhan ay suriing mabuti ang URL o links ng e-commerce website. Para naman protektahan ang personal at sensitibong impormasyon ay dapat nasiguraduhin ang Secured Socket Layer Certificate ng site. Bukod dito, dapat din daw umanong kilatisin at tanungin ang lokasyon at telepono ng seller kasabay ng paghingi ng resibo. Dagdag pa ng DTI, malaking tulong din ang pag-review sa mga ratings ng kapwa mamimili. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang self-reliant defense posture. Layon nitong mas mapaigting ang depensa ng bansa at hindi nagaanong umasa sa ibang bansa. Narito ang ulat. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture o SRDP Law. Nangyari ang seremonya sa Malacanang bago umalis ang Pangulo patungong Lao PDR para sa 44th at 45th ASEAN Summit. Ayon kay Pangulong Marcos, layon nitong mapalakas pa ang kapasidad ng depensa ng bansa. Ito ay sa pamamagitan ng isang framework na magpapatibay sa depensa ng bansa nang hindi dumedepende sa mga kaalyado nito. Sa ilalim ng nasabing batas, layon nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na mag-manufacture ng mga armas at kagamitang pangmilitar. Ginagarantiya din ng batas na ito ang hindi pagpataw ng value-added tax sa mga defense-related na mga materyales.
Pangungunahan ng Department of National Defense ang implementasyon ng nasabing batas na tututukan ang pagtugon sa issue ng kakulangan ng mga armas at kagamitang pangmilitar. Kaakibat din ito ang pag-aaral at pagsasaliksik para makasabay ang Pilipinas sa pag-usbong ng mga bagong technological advancement para sa mas pinaigting na seguridad. Francis Ryudike, nag-uulat para sa One Media Network. Mas marami ang dumagdag sa kabuuang bilang ng mga party list kesa sa mga naghain ng kandidatura sa pagkasenador sa pagtatapos ng huling araw ng Certificates of Candidacy o COC and Certificates of Nomination, Certificates of Acceptance of Nomination o CONCAN nitong 8 ng Oktubre. Matapos ang 8 araw na filing period, pumalo na sa 184 ang senatorial aspirants habang nasa 170 naman ang mga party list na sasabak sa susunod na halalan. Sumatotal, naging mapayapa naman ang pagdaraos ng 8 araw ng filing period kung saan marami pa rin ang humabol sa deadline. Samantala, bukas naman ang COMELEC na muling idaos ang mga debate sa halalan bago ang 2025 midterm elections. Sa ilalim ng Republic Act 9006 o Fair Elections Act, ang mga debate ay dapat lamang na pangasiwaan ng mga media entity kung saan nakaantabay lamang ang COMELEC upang mangasiwa at makipag-ugnayan sa mga kandidato ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Naniniwala si Garcia na ang pagkakaroon ng mga debate sa elektoral ay may mahalagang kontribusyon sa desisyon ng mga botante na mas makikilala ang kanilang mga kandidatong iboboto. Hindi lang doble, triple, kundi 4 na beses ang itinaas ng parking fees ngayong buwan sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ay alinsunod sa bagong patakaran ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC kung saan mula sa 300 overnight parking ng mga kotse ay pumalo na sa 1,200 ang parking fees nito. Habang nasa 480 naman sa mga may motorsiklo at 2,400 naman ang overnight parking ng mga bus. Tugon ng NNIC, ito ay para sa inaasahang pagsasaayos at pagpapanatili ng mga pasilidad sa paliparan. Ilang motorista ang dismayado dahil sa taas singil na parking sa NAIA kung saan wala na halos nagparking sa naturang paliparan. Sa ibang balita, isa na namang pag-atake ang naitala sa Red Sea kamakailan kung saan tinamaan ang oil tanker Cordelia Moon ng missiles at mga bangkang pampasabog ng Houthi. Tinitiyak naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang nasugatang Pinoy crew members ng oil tanker matapos ang pag-atake. Ipinapaalala sa mga Pilipinong mandaragat na mayroon silang opsyon na tumangging maglayag sa Red Sea sakaling ipaalam sa kanila na madaraanan ang mapanganib na rutang ito. Susunod sa News Force. DILG Secretary John Vic Remulla nangakong paiigtingin ang kapulisan at kaligtasan sa bansa. Isa sa service providers para sa 2025 elections umatras. Dalawampung Pinay nasagip matapos ipuslit bilang surrogate mom sa Cambodia. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagpapauwi sa mga Pilipinong nasa Lebanon. Ito ay dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Lebanon at ng Israel. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Dahil sa kamakailang bigating mga airstrikes ng Israel sa bansang Lebanon, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga concerned government agencies na pagpapalikas sa mga Pilipino sa Lebanon. Sinabi niya ito sa isang online meeting pagkatapos ng opening ceremony ng 44th at 45th ASEAN Summit sa Laos. Kung maaari, gamitin na umano ang mga available na assets ng bansa, maging ito'y pandagat o panghimpapawid para lamang mailikas na ang mga Pilipino. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., nakahanda naman ang bansa para sa repatriation at hinihintay na lamang ang permiso ng Lebanon. Pagtitiyak naman ng Philippine Ambassador sa Lebanon, lahat ng posibleng paraan ay gagawin ito para mapabilis ang pag-issue ng mga exit clearances ng mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, 400 mga Pilipino ang nais ng lumikas sa Lebanon. Ngunit ayon sa embassy dito, tinatayang 11,000 ang Pilipinong nasa Lebanon. Sakaling makauwi na ng bansa ang mga inilikas, ay makakatanggap sila ng cash assistance mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang kanyang pagkakaluklok, nangako sa Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na paiigtingin niya ang kapulisan at kaligtasan ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kakayahan ng lokal na pamahalaan at kapulisan. Ayon sa kanyang pahayag, layunin niyang gawing pantay ang karapatan at oportunidad ng lahat ng mamamayan tungo sa mas mabuting kinabukasan. Binigyang diin niya na makakamit ito sa pamamagitan ng consensus building, community empowerment at pagpapalakas ng civic responsibility upang masigurong ligtas at maayos ang mga komunidad sa buong bansa. Binatikos naman ni Senator Risa Hontiveros ang paghahain ng kandidatura bilang senador ni Pastor Apollo Kibuloy. Samantala, pinabulaanan naman ng idineklara niyang partido na kabilang siya sa grupo. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Pinuna ni Senator Risa Hontiveros ang pagtakbo ni Apollo Kibuloy bilang senador. Ayon sa kanyang pahayag sa isang FB post, binatikos niya ang aksyon ng pastor sa kabila ng patong-patong na mga kinaharap niyang mga kaso. Kabilang na dito ang human trafficking at child abuse. Paalala pa ng senador sa publiko, iboto ang mga mambabatas at hindi ang lumalabag sa batas. October 8 nang kumpirmahin ng Commission on Elections na naghain ng kandidatura si Kibuloy sa pamamagitan ng authorized representative. Inihain ito ni Attorney Mark Tolentino. Siya umano ay tumakbo sa ilalim ng Workers and Peasants Party o WPP. Ngunit nitong kamakailan ay pinabulaanan ito ng nasabing grupo ng manggagawa. Ayon sa Pangulo ng WPP na si Sonny Matula, hindi niya nilagdaan ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA para sa pastor. Kaya naman may posibilidad na panibagong reklamo na naman ang kaharapin ni Kibuloy sa susunod na taon. Si Kibuloy ay kasalukuyang nakadetene sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Umatras ang St. Timothy Construction Corporation o STCC bilang isa sa mga local firms na kasosyo ng South Korean Miru Systems sa kanilang joint venture bilang service providers para sa susunod na halalan. Itinuturong dahilan ang conflict of interest kung saan ikinabahala ng COMELEC ang umano'y pagpapahayag ng pagtakbo ng ilan sa mga may-ari ng STCC na hindi naman hahayaan ng COMELEC na
makwestiyon ang integridad ng halalan dahil lang tatakbo ang isa sa mga may-ari ng ating mga contracting partner. Samantala, ipagpapatuloy naman ng Miru Systems ang kanilang obligasyon at sinabing hindi ito magiging kawalan at makakaapekto sa pagbuo ng mga makina o serbisyo sa pagboto na gagamitin sa 2025 elections. Lumitaw ang impormasyong may umano'y pekeng kasala na isinasagawa ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ginagawa umano nila ito upang iligal na manatili ang isang miyembro sa Amerika. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Isiniwalat mismo ng isang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na mayroong nangyayaring pekeng kasalan sa mga miyembro ng KOJC. Ito ang inamin ni Marisa Duenas na Human Resource Manager ng KOJC. Siya ay nagaya ng guilty plea sa US Department of Justice at nangakong magsasabi ng totoo para mabawasan ang sistensya sa kanya sa kasong immigration fraud. Ayon sa isang dokumentong pinasa ni Duenas, inamin nitong ang mga peking kasalang nagaganap sa KOJC. Ginagamit umano ito ng mga KOJC members para mapatagal ang kanilang paninirahan sa Amerika. Ito umano ay upang maipagpatuloy ang panunulisit ng KOJC sa mga bogus na charity projects nito. Kasama si Pastor Apollo Kibuloy na founder ng KOJC sa watchlist ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga labor trafficking scheme na pinapadala sa Amerika ang mga KOJC members sa pamamagitan ng mga peking mga visa. Si Kibuloy ay kasalukuyang nakadetine sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Siya ay naharap sa mga kasong qualified human trafficking at child abuse. Francis Riodique, nagulat para sa One Media Network. Isang buwan na ang nakalipas matapos maiulat ang dalawang overseas Filipino workers o OFWs na hindi na bumalik sa kanilang trabaho matapos ang kanilang holiday break sa South Korea. At ngayon natukoy at naaresto na ng Special Investigation Team of Korean Immigration ang dalawang Pinoy caregivers sa Busan kung saan sumasailalim sila sa investigasyon. Nakatutok naman ng Department of Migrant Workers sa kanilang sitwasyon, ngunit sa kabila nito nagpapaalala pa rin ang DMW na maging responsable sa kanilang mga obligasyon bilang OFW, higit lalo sa kanilang mga kontrata kung hindi naman pang-aabuso ang dahilan ng kanilang pagtakas at huwag lumabag sa immigration ng host country. Nasa 20 Pinay ang na-rescue matapos maging biktima ng surrogacy scheme o human trafficking sa Cambodia. Sa kasamaang palad, nasa 13 na ang nasa iba't ibang yugto ng pagbubuntis at kasalukuyang nakakulong sa isang lokal na ospital. 7 sa mga ito ang nakatakdang bumalik ng bansa. Ayon sa impormasyon, isang ahensya umano sa ating bansa ang nagdadala ng mga Pinay sa Cambodia upang magdalang tao at ibigay ang sanggol sa umano'y infant trafficking syndicate. Mahigpit na ipinagbabawal sa bansang Cambodia ang surrogacy. Sa pagsisikap na protektahan ang mga bata laban sa vaccine-preventable diseases o VPDs tulad ng measles, rubella, tetanus, diphtheria at human papillomavirus o HPV, ang Department of Health o DOH at ang Department of Education o DepEd ay magkatuwang na inilunsad ang programang Bakuna Eskwela nitong kamakailan lang sa isang paaralan sa Maynila. Ayon sa DOH, layon ng kampanya sa taong ito na mabakunahan ang 95% ng mga eligible grade 1 at grade 7 na mga mag-aaral laban sa measles, rubella at tetanus sa mga prioridad na lalawigan at 90% ng grade 4 na mga babaeng mag-aaral sa parehong mga lugar laban sa HPV. Ang nasabing programa ay ang school-based initiative ng DOH at DepEd na itinatag noong taong 2015 at patuloy na isinagawa taon-taon sa mga pampublikong paaralan hanggang sa magsimula ang COVID-19.
At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pinoy sa Saudi Arabia binitay ng walang abiso sa embahada at pamilya. Kaso ng death penalty, nasa siyam pa. DTI nagpaalala hinggil sa online shopping scam ngayong Kapaskuhan. Harapang debate, posibleng muling idaos bago ang halalan. PBBM ipinag-utos ang agarang pagpapauwi ng mga Pilipino sa Lebanon. Opisyal ng KOJC, inamin ang modus na pamemeke ng kasal sa mga KOJC members. DOH at DepEd inulunsad ang bakuna eskwela. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.